Aktibong nakikiisa ngayon si Pangulong Bongbong Marcos sa mga aktibidad sa ASEAN Summit sa Malaysia. At sa gitna ng umano'y evaluation sa kanyang gabinete, isinama pa niya sa biyahe ang ilan sa mga ito. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Opisyal nang binuksan ang 46th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. Nakiisa si Pangulong Bongbong Marcos sa mga kapwa-lider ng bansa sa plenary session ng summit kaninang umaga. Inclusivity and sustainability ang tema. At isa sa nakikitang paraan ni PBBM para ma-achieve yan ay ang magkaroon na ng Code of Conduct sa West Philippine Sea. I will continue to champion our advocacies in promoting an open, an inclusive and rules-based international order and for the peaceful resolution of disputes in accordance with international law. Hindi rin daw mawawala sa talakayan ang magiging tugon ng ASEAN sa bagong taripang ipinataw ng Estados Unidos. Considering the many different situations that the member states of ASEAN have concerning concerning trade and specifically the tariff schedule imposed by the United States, we must find a way to find consensus amongst the disparate situations that the different member states are operating under. Lumipad ang Pangulo pa Malaysia sa gitna ng nangyayaring balasahan sa kanyang gabinete. Kasama pa rin niya dyan sina Trade Secretary Cristina Roque, Communications Secretary J. Ruiz, at Mindanao Development Authority Secretary Leo Magno. Nitong Biyernes lang, inanunsyo ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang mga opisyal ng pamahalaan na inilipat ng ahensya o kaya'y pinagpahinga muna. Kabilang sa pinagpahinga si DENR Secretary Maria Antonia Yulo Leizaga. Inilipat din sina DSUD Secretary Jerry Acuzar, DFA Secretary Enrique Manalo at DOE Secretary Rafael Lotilla. Pero sabi ni Bersamin, marami pang tatamaan ang evaluation. The evaluations are ongoing, yung performance evaluations, and obviously ito medyo proseso yan. Hindi pwedeng lump sum na maghusga ka sa kanila. Maraming tatamaan dahil ang memo ko, yung cabinet, yung presidential appointees at saka heads of agencies. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.